Hello, good afternoon. Data. Concrete. How much cheese pepper did you put on lunch? Naliwan ko sa'yo. That's not even in the list. Can you not shouting? I told you change your clothes inside. So, tignan nyo po ang daily works ng mga kunyang. Ganyan po. Tapos yung mga alaga ko. Grabing, ewan. Sobra sila. What did it say? Nothing, I'm not talking to you. I said what was... I don't know. I said money hours. So, ganyan po. The daily household po. Daily trabaho po namin dito. Ay, ganito. So, luto ako ng meat. Talagyan ko siya ng ampalaya. So, ngayon ay slice na natin ang ating ampalaya. Minsan kasi, dinadamihan ko talaga magluto kasi yung amo ko nagbabaon. Nagbabaon kasi siya, kaya yung nandito yung nanay niya, nung nakabakasyon ako, nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, every morning nagluluto yung nanay niya. Pero ako, magluluto ka ba? Okay. So, i-slice na po natin ang ating ampalaya. Afina, go shower, I said. You are very long time on the phone already. Since 6:45? Until now. Nag-grade storm daw kanina umaga, so walang pasok yung mga estudyante dito. So, ganyan. Tingnan nyo, ang ingay nila. Maliit pala yung nilagyan ko. So, yung iba ang nilalagay nila po sa ampalaya is salt. Mi naman is sugar. After that, pero hugasan din naman yan mamaya. Hindi lang. Say, looking, you're not very loud. Is that
So, yan po. Okay. At saka ito, isa yan. Okay. So, ang lutuin ko muna ngayon is yung pork chop. So, nagbura ko ng pork dako. Patatas. Walang patatas. Tapos ano. Nilagay ko sa salad ni Amo. Pero masyadong marami eh. Karinaan ko lang iba. Okay. Mag-winter na kasi, kaya ano, syempre, hindi na naman tayo labas-labas lalo na pag-ulan. So, gagawa na lang po tayo ng ating video. Kahit po ganito lang, simple. Ano bang gagawin ko? I don't know. Yan. Ang mga alaga ko kasi, ito na lang. So, ito, yan ang kakainin ko mamaya. Luto ko mag-isa. So, habang hinihintay natin ang ating water to boiling, kasi i-boil ko lang po siya ng mga seconds. Ito, pag kumukulo po yung tubig, pinoboil ko po yung mga vegetables para pag pag ginisa ko po siya ay still green. So, maganda po talaga pag binoboil mo ang yung mga vegetables, then very easy to cook. Ganun lang po araw-araw. So ganito po ang routine ko sa work. Kanina nakahiga lang ako diyan sa loob. Yung mga alaga ko walang pakialamay. Nagse-cellphone sila. Gustong-gusto nila pag andun ako sa loob ng kwarto ko kasi walang nganga. Sinisigawan ko kasi mga yan pag tignan mo ang lakas nilang sigaw sila ng sigaw, di sumisigaw din ako. Pag andun na ako sa kwarto ko, gustong-gusto naman na nila. Kasi walang, sanay na mga yan sa akin. Sanayan lang ba? Tapos yung mga amo ko, kahit andyan yung mga amo ko, sinisigawan ko yung mga alaga ko eh. Sabi ko ba nga, hindi dahil andito yung mama mo, hindi ka nakikinig sa akin. Tapos yun lang. Pero hindi pa rin hanggang sa pag nakailang beses na ako magsabi, yun, magsigaw na yung tatay nila. Yung takot sila sa tatay nila eh. Pag sumigaw na siya, ayun, agad silang huminto, agad nilang gawin yung pinapagawa ko. Ay mahirap talaga ang mahirap ang bilang katulong. Lalo na sa mga mahirap mag-adjust sa mga bata, lalong-lalo na pag first time mo. Ako kasi nun sa kanila, ako yung unang helper nila, kaya ano yung style ko noon hanggang ngayon, parehas din lang, hindi naman nagbago, tapos hindi rin sila nagbago. Tapos sinabi ko sa kanila, kung ayaw nyo sa akin, sabihin nyo, wag nyo na akong sinisigaw-sigawan kasi matanda na ako, sabi ko. Ayokong masisigawan. Kung manigaw yung amo ko noon, sinisigawan ko eh. Siyempre yung amo ko kasi hindi marunong mag-English. So, pag sabi ko, bakit? Basta sinisigawan din, sinigawan ko rin siya.
Kasi yung minsan kasi, yung dahil hindi siya marunong mag-English, hindi niya ma-explain. Hindi niya ma-explain yung, parang automatic lang ba na ma-hurt ka sa mga words niya. O gaya kung minsan sabi niya, pag yung mga nag-chochok kami, sabi niya, tita is bad, is not good. Siyempre yung mga alaga ko, kasi ang talino nila sa English, ang alam nila, hindi ako mabuti. Ay, tapos lagi nilang binibinta sa, ewan ko yung babae, amo ko, lagi niyang sinasabi niya, lagi daw, ano daw, ba't daw ako very brown. Tapos, minsan kasi, pag nung nasa car kami, sinasabi nila, yung alaga ko kasi, pag kami lang, umiinom yan ng inumin ko. Walang problema. Pero pag andyan yung mga parents niya, siyempre, nagpa-plastikan din kami na, hindi ko, pero tapos sinasabi ng tatay, pag uminom ka dyan, magiging brown ka din, sabi niya. Parang na-hurt ka ba? Minsan niya, sabi nga nung amo ko noon, punta kami sa Zena, sabi niya, kahit daw hindi ako payong kasi na brown daw ako. Tapos sinabi ko, sabi ko, ano bang problema mo sa brown na skin ko? Hindi naman ikaw nagbibigay ng pagkain kung ano. Sabi ko sa kanya, may karapatan hindi naman akong magpayong. Sabi ko na gano'n. Tapos, mula noon hindi na siya nagsabi ng ano. Kasi sinagot ko siya, sabi ko, taurin din naman ako may puso din ako. Ba't mo, ano bang problema sa laging brown yun? Ewan ko ba, namimintas sila. Kaya, yung alaga kong lalaki, minsan, sabi niya, pangit mo. Kaya ngayon, nagre-revenge siya. Yung pag magsabi, pangit. Sabi ko nang gano'n. Kaya yan, tapos nagsha-shut up sila, shut out na. Mag-shut out ka rin. Sabi ko, pag nagsasabi yan sa akin, tapos inaano ko rin na ganun. Sabi ko, ganyan ang gawa mo sa akin, di ba? So, magtiis ka. O anong ginagawa mo sa akin, gagawin ko din sa iyo. Ayun, sabi ko sa kanya. Kaya bagay-bagay lang. Mahirap talaga, pero tiis-tiis lang para naman makatapos tayo ng mga bahay natin sa Pilipinas. Yung bahay ko, tagal matapos. Since 2016, I built that one. Until now, 2023 already. And it's finished. Nako. Kailan kaya? Ngayon, tapos na yung ceiling at saka tiles. So, ang kulang na lang ay yung pintura. Sana ay magpintura din ako soon. Thank you so much for watching. Bye-bye!